shipping plates. Now, andito ba yung DOTR? Anybody from DOTR? Sir, Okay. 32 maritime incidents involved itong Allison Shipping since 2019. Ano nangyari? Bakit pinayagan pa rin itong mga barko nila na tumalaot? At hindi nyo man lang muna sinuspindi o in-inspection muna lahat ng mga barko nila? O masiguro na sapat ang training ng mga tripulante nila para siguraduhin na wala na maulit na aksidente ever again? Sir, for this po, I would like to seek the help of our officer from Marina. Marina, ibig sabihin, inutil po kayo dyan sa Marina. Sorry to say, really. I'm serious. Look at my eyes. I'm not smiling. I'm not laughing. This is no laughing matter. 18 ang namatay dahil sa kapabayaan ninyo. Kung kayo'y naging maagap, wala sana namatay na ngayon. Unahin na muna natin doon, Engineer Carpio. Involves of 32 maritime incidents. And I would like to know ano ba yung maritime incidents na nakalagay doon sa mga dyaryo. Nabasa ko sa mga dyaryo yan 32 maritime incidents na involved itong Allison Shipping Lines. And yet, wala tayong nababalitaan na sila ay nasuspindi or sila ay namultahan o may nakulong, may nakasuhan, etc. Nada. Why? Good morning, Mr. Chair. Senator Rafi Tulfo, sir. With the 32 mentioned incidents or accidents of their ships since 2019, we have the categories of the incidents which is less serious, serious, and very serious. These incidents, nagkakaroon na po ng suspension. However, yung mga less serious and serious, ito pong nangyari ngayon na nabanggit nyo kanina, yung sa Basilan. This is a very serious kasi meron pong namatay. The sanctions here, yun po, nag-suspend na kaagad. Muna, Yes, sir. Engineer. Define less serious versus serious. Yung less serious, ito yung mga very minor. Ibig sabihin, kasama na po dito yung mga walang lives, Walang what? wala pong buhay na namatay kasi yung very serious na po yun. No, walang buhay na namatay. Walang buhay na namatay. No. Define less serious sa term ng Marina. Kasi aksidente, may nangyari aksidente, 32. So, bakit mo nasabing less serious ang isang aksidente? Ito po yung halos nagkaroon ng near-miss siya na halimbawa nagkaroon lang ng grounding, Anong grounding, sir? yung nagkakaroon ng barko ng touch bottom, Ano po yung touch bottom? yung kanilang hull ay nakatapat sa sand, tasad po. Ito po yung mga... Are you sure? Taga-Marina ka? Mukhang nautal-utal ka. Tinutulong ka pa ng Coast Guard. Sir, taga-Marina po ako. Oh. Okay. Capable ka ba sumagot sa mga katulungan ko? Mukhang hirap na hirap ka. Ang sumasagot para sa iyo ay Philippine Coast Guard. Hindi po kasi meron talagang definition sa aming memorandum circular. However, hindi ko na rin po naalala kung ano yung... Pero po ang... Sir, alam mo kung bakit aminin ko na may ang ulo ko ngayon? Kasi may namatay. 18. And meron pang 24 missing and we don't know what happened to this 24. Kaya kanina patawa-tawa ka. Hindi po. Now, sa 32, sir, ilan dito sa 32 na reported accidents na ng itong mga barko ng Allison Shipping? Ilan ang lumubog since 2019? Ilan na ang namatay total? Do you have those figures? Wala po figure but I can submit that. Okay, ang sunod kong tanong. So 19 na pala, whether less serious or serious, 32 since 2019. What did Marina do? With those incidents, nabanggit ko na yung mga
categories of seriousness ng mga incidents, may mga suspension po. In fact, kasama po ang mga ating mga officers kung talagang they were found na talagang sila ay negligible doon sa kanilang mga functions. Okay, buti pa yung mga staff ko, meron agad definition ng less serious. Hindi serious, ikaw. Meron po sir, meron po ako. Nandito po yung O sige, pag-define na, mas maganda galing na sa'yo. Sige, kaysa galing sa mga tao ko. Ang less serious marine casualty po refers to a term used to describe any maritime casualty that does not qualify as a very serious marine casualty or a serious marine casualty. Teka muna, nahilo ako dun sa pagsabi mo. Ikot-ikot. In short, gawa-gawa niyo yan? Kayo Yes sir, this is a policy po. That's a Yung policy policy. po under memorandum of Ano? circular. Policy yan, ang hirap intindihin. Paikot-ikot. Tama ba? So, ang less serious, pag nagkaroon ng banggaan, nabubog ang barko at walang namatay, less serious yun. Very serious na po yun sir. Serious na po yun. Less serious, serious and very serious. Okay, sige. After this hearing, gusto ko by tomorrow, padala nyo sa akin yung 32 accidents, kung anong klaseng aksidente yun na involved itong mga vessels ng Allison Shipping. Yes sir. And then gusto ko rin malaman from you, anong ginawa ng Marina. Okay? Now, itong nangyaring aksidente, recently, na involved itong MV Tricia Pristine, ang cause of accident is yung lashing ata bumiga. I don't know if I'll be talking to you or to Philippine Coast Guard. Tungkol yan. Who does the inspection before na pumalaot ang isang barko? To make sure that it's seaworthy, everything is maayos, especially itong roll-on, roll-off, na tama yung pagkatali ng lashing, tama yung timbang ng sasakyan. Kasi ang balita, yung mga sasakyan, hindi ata tama, i-distributed yung timbang. Yung sa may right side, mas mabigat kaysa doon sa left side. So bumigay ata yung lashing, at baka yung lashing o yung ginamit na lubid para i-secure yung masakyan, baka marupok na. As opposed to dapat bago o dapat kadena. So who does the inspection? Bago pumalaot yung barko para masiguro na tama yung distribution ng weight ng sasakyan, tama yung mga nakatali ng sasakyan, etc. Who does that? Whose responsibility is that? Sir, as far as our procedure is concerned, Philippine Coast Guard is the last ditch of the inspection before the vessel will be allowed to proceed to sea. Okay, thank you. Commodore Oliver Tanseco, thank you very much for sa short notice at kayo po napunta rito. Dapat bigyan ka ng 3-day notice. Yes, sir. Kasi hindi dapat kasama sa usapin itong tungkol sa mga barko. But we were overtaken by events. Kaya nga napatawag ako agad sa inyo. Thank you for coming. Thank you, sir. So, Commodore Tanseco, kayo ang nag-inspect bago pumalaot yung isang barko. So ano nangyari dito sa MV Tricia Pristine? So meron bang tauhan ninyo na nag-inspect? Senator Tuto, sir. Una po muna, pahatid po ng Coast Guard yung pakikiramay po dun sa mga namatay na pasahero. At umasa po kayo, as we speak, yung pong ating mga technical divers at yung ating pong ROV, remotely operated vehicle, nandun na po sa site para po kung may buhay pa po, ma-rescue natin. Kung hindi man po, maibalik yung kanilang mga kamag-anak na nawawala. So, asahan niyo po, gagawin po natin. Ngayon po doon sa tanong niyo po kung sa Marina, kung sino po yung inspection, tama po yun. Nasa pre-departure inspection, meron po tayong MC na inisyo po ng DOTR. Ito po 07-12 po ito. Existing po ito. Ito po yung pinaka-blue book. Ito po yung aming pinaka-obligasyon. Kapag ka po isang barko ay Philippine flag at ito po ay paalis na, kasi po ang policy ng Coast Guard, no inspection o no PDI, no departure. Talaga pong inspection po natin na lahat po ng merchant vessel po, lahat kailangan po may inspection ng ating Philippine Coast Guard. Ngunit ito po ay after masubmit ng may-ari ng
kanyang representative, yung pong master o kapitan ng barko, yung pong master declaration of departure. Ibig sabihin po niyan, ang Philippine Coast Guard po na naka-assign sa mga pier na kung saan po dumadaong, umaalis ang mga barko, umaasa po siya. Hindi po kami lang, kundi umaasa kami na yung kapitan ng barko kasama ng kanyang crew sa utos na may-ari, siguraduhin nyo ang barko nyo ay safe umalis. Ito po yung Master's Declaration of Safe Departures. Panik po yung Coast Guard personnel natin. Ang kasama po sa inspection namin, yung tinatawag natin na seaworthiness ng isang barko. Ang isang barko po, dun sa term po namin sa seaworthiness, ayon po sa MC, ang barko po ay kakayanin niya yung alon, yung hangin, kung meron pong weather disturbance, kaya niyo po maglayag sa lubungin at makaligtas pong magbiyahe dun sa darating na bagyos or angin o alon. Kasama na po yung competency, meaning po train ang kanyang officers at crew. Yan pong ginagawa ng Coast Guard. Doon po sa checklist, Senator, sir, kasama po doon yung crew manifest, passenger manifest. Sabi mo pa kanina, tama ba yung lashing? Ibig sabihin po yung pagkakasecure. Kung yan po ay RoRo, yung sasakyan po. Kung yan naman po ay cargo, yung kanyang container. Kung yan naman po ay open cargo, ibig sabihin po mga paleta, mga kahon po, ito po dapat nakasecure. Tama po kayo doon. Kasama po sa chinecheck ng Coast Guard, yung pong load lines po. Kasi po ang barko, ang design po niyan, kaya niya po magkarga ng pasahero, kaya nga po may maximum passenger at cargo. Hindi lamang po yung bilang ng pasahero, kundi yung bigat na kinakarga mo. Dinidisplace niya po kasi yung tubig eh. Doon po makikita, madali po yan. Kahit po kayo, kung nasa tabi po kayo ng pier, makikita niyo po sa gilid ng barko, meron pong parang design po yan na bilog, meron kang pataas. Yun po ang load lines. Makikita, pag yun po nakaangat sa tubig, ibig sabihin po nun, hindi po overloaded yung barko. Visual po yun. Yun naman po kung ang barko ay tagilid, alam niyo po, mapapansin din po ng mga, kahit po ordinaryong mamamayan, tagilid ba yung barko ko? Ito po yung tinatawag na listing. Either to port side, yun po yung kaliwa, or sa starboard side, yun po yung kanan. So madali po natin ma-check po ito. Kaya nga po, sasabihin ko po sa inyo, ang ginagawa po namin pre-departure inspection, sir, good Senator, sir, ito po lamang yung kaya po namin sa mabilisang panahon. Kasi po, mabilisan din po kasi ang turnaround ng mga barko. Kung paalis na po siya, kailangan niyang makabiyahe kasi po, depende sa height ng tide, baka po mapahura. Sinasabi niyo kanina magkaroon ng grounding. Kung mataas po ang tide, kailangan makaalis na. So, talaga pong pressure ng isang Coast Guard personnel na nagkakandak ng PDI to do the inspection visually, mabilisan, titignan niya. Kasi para pong isang malaking building ang isang barko, lalo na itong alis. Sorry po, Thank you. mapahaba po yata. It's okay. Balik tayo dito sa sino ang nag-check physically. Wala ba ginagawang physical check ang Philippine Coast Guard? Is that Coast Guard or Marina? To ensure na tama yung pagkatali ng sasakyan, na tama yung ginamit na tali, kung tali ba yun o kadena, para hindi mapigtas kung halimbawa nagkaroon ng konting alon-alon. In this case, base sa mga testigo, meron daw nakarinig sila ng malakas na bang na which came from the lashing most likely daw. Yes po, inag-utos na po ang ating Secretary ng DOTR, Secretary Giovanni Lopez, ng investigation po. Marina at Coast Guard po. Isa po ito sa tinitingnan natin. Kabutiang palad po, meron tayong Sea Marshal doon po sa barko na ito. Ang Sea Marshal po, personnel ng Coast Guard, para po may safety, security, bumabiyahe pong kasama. So isa po siya sa mga eyewitness na kasama sa investigation para malaman po natin yung first-hand account on what happened. Kabutiang palad po, ligtas po yung ating Sea Marshal na personnel. Yung pong binabanggit nyo mo na... Teka muna, mabuti pa siya, ligtas. Paano yung mga tao na dapat protektahan niya hindi nakaligtas? Sana siya nang ligtas siya. Pero 18 ang hindi naligtas. Good Senator, sir. Sorry to say that. Sorry kasi I'm being emotional. 18 ang patay, 24 ang missing, and we don't know what happened to those missing. Tapos parang buti na nakaligtas yung marshals doon. At anyway, Commodore, sir, balik tayo dun sa pag-inspect. Bago sa inspect, most likely kasi nag-tilt tayo nasa right side. Basta sa mga reports lang, sinusunod ka lang nakalagay sa reports. So, sinong nag-determine na well distributed yung weights ng mga
sasakyan na nakalutoon. Wala bang, is that PPA o Coast Guard, wala bang nagtitimbang ng mga sasakyan at nagsabi, oy, ikaw, itong sasakyan ito, 500 kilograms, ikaw, 1 ton, tapos kailangan magkaroon pa ng another 500 para balance na, pinabalance yung weight. Who does that? Meron bang ganong klaseng sistema o pawara-wara, pasok ng pasok sa sasakyan, may truck dito, may tricycle dito, may jeep dito, tapos may tricycle dito. Of course, pag hindi balance, lulubog yun. Who does the determination kung tama ba yung distribution of weight? Thank you, Mr. Senator. Sa barko po, meron tayong tinatawag na chief officer. Ito po yung chief mate. After ng kapitan, siya po yung susunod. Meron pong stowage plan na tinatawag. Ang stowage plan po, kung alam niya kung anong mga kargamento o cargos na ikakarga sa kanya, mapasasakyan o kargamento, alam niyo po rin yung bigat niyan. So, meron po siyang, sa storage plan po, ipapasok, lalo na po yung mga bago ngayon, papasok mo yung bigat, malalaman mo kung paano po ang trim ng barko. It's either trim by the head, lubog ka, o stern, o tagilid ka, so mag-a-adjust po siya. Yun po ang trabaho ng isang opisyal ng barko. Okay, so meron manifest. Doon sa manifest nakalagay kung ilan sasakyan ang nakapasok doon sa barko at anong weight ng mga sasakyan. Meron bang ganun?